Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to each. Pag-usapan natin itong panibagong dagok. Sunod-sunod ata ang nangyayaring kamalasan. At sabi nga nung iba, mukhang kinakarma na etong mga Duterte. Kasi ngayong araw na ito mga kababayan, ay nagpasalamat etong si Sonny Antonio Trillanes. Former Senator Antonio Trillanes thanked the Supreme Court for declaring the revocation of his amnesty by the Duterte administration as unconstitutional. Ito raw ito basahin ko muna yung post ni Sonny Trillanes IV diyan sa X, diyan sa dating Twitter. Sabi ni Sonny Trillanes, napakita ko sa inyo si screen. Ayan. Lakihan ba natin para makita ninyo? Ayan. Sabi ni Sonny Trillanes IV, maraming salamat po sa Supreme Court sa pagbasura ng amnesty revocation ni Duterte noong 2018. Sa kagustuhang patahimikin at ipakulong ang mga miyembro ng oposisyon, sina Duterte, Medialdea, Guevara at Calida ay gumawa ng pag-abuso ng kapangyarihan, aksok-dulang, katangahan. Grabe naman. Okay na ako nabasa ko eto raw, ulitin ko. Basahin natin uli para maikli lang naman Maraming salamat po sa Supreme Court sa pagbasura ng amnesty revocation ni Duterte noong 2018 sa kagustuhang patahimikin at ipakulong ang mga miyembro ng oposisyon, sina Duterte, Medialdea, Guevara at Calida. Ito yung mga talagang matataas na secretaries ni Duterte nung nakaupo pa to si Duterte, si Tatay Digong o si Digong diyan sa Malacanang. Ito yung kanya mga diyan kumbaga yung mga right hand, left hand, talaga yung mga umiikot lang sa gedli-gedli ni Duterte. Isa diyan si Medialdea o kasama si Guevara at Calida. Ito raw mga ito ay gumawa ng pag-abuso ng kapangyarihan. Nako. At sukdulang katangahan. Nung ginawa nila nirevoke nila yung amnesty para kay Trillanes. Ngayong araw na ito nga ay ang sabi ng Supreme Court, ito raw ginawa ni Duterte ay unconstitutional. Pero inyo yan, gustong-gusto natin na talagang iniingatan natin itong Constitution ng Pilipinas kasi nasabi pa ni Duterte na ito raw ay kumbaga foundation ng Pilipinas, itong Constitution. Tapos isa pala siya dito sa susuway at lalabag sa Konstitusyon. Ano nga ginawa niya ay nirevoke niya itong amnestia na ginawad kay Trillanes. At ito nga daw ayon sa Supreme Court ay unconstitutional. So ayan mga kababayan, mukhang sunod-sunod ang dagok dito kay Duterte. Kasi sunod-sunod Una, ano ba yung una? Itong ICC. Ito nga mukhang talagang tutuluyan na itong si Duterte ng ICC at malamang isang araw damputin na lang itong dating presidente. At itong nangyari ngayon kay Kibuloy, isa pa ito. Itong kaibigan niya ay talaga namang pinagtatanggol nila. Pinagtatakpan nila, nagtulong-tulong na yung mga senator nila na ugok din. Nang nasa isip ay pansariling kapakanan imbis na sundin yung kanilang mandato na ang ipaglaban ay yung mas nakararami, yung public interest more than self-interest. So ganun na ginawa nila. Halata, obvious na pinaboran nila si Kibuloy, pero ito, huhulihin na at hinahanap na yung kanilang best friend na itong si Pacquiao. At isa pa, ano pa ba? Dami. Itong yung gentleman's agreement na AKA, parang AKA secret deal, ganun din yun Pinaganda lang nila pangalan, gentleman's agreement. So lumalabas ngayon, binenta na ng Pilipinas itong Ayungin Shoal o hinayaan na lang, binitawan na yung pag-claim natin dahil nga doon sa gentleman's agreement ni Duterte dito sa mga incheck. Sunod-sunod mga kababayan ito panibago na ng mga, hindi, ito pa, yung pala sa gentleman's agreement, ito nabalitaan ko ngayon lang,
balak siyang paimbestigahan diyan sa Senado. At isa diyan sa talagang author na gusto nga imbestigahan si Duterte, yung gentleman's agreement ay walang iba kundi si Senator Hontiveros. Isa sa pinakamatapang na babaeng senator kasi yung iba diyan wala eh. Yung iba wala, ano na, sa geddi-geddi lang. Ito Senator Risa Hontiveros talagang lumalaban para sa katotohanan. So, ayan mga kababayan, gusto nyo pa-imbestigahan kaya sunod-sunod nga itong dagok dito kay Duterte. At ito naman, ito yung bagong-bago, breaking news. Basahin natin itong report ng ABS-CBN na Trillanes sa critic of former President Rodrigo Duterte also blasted the previous administration's officials for their supposed silencing of the opposition. So dahil sa kagustuhan patahimikin at ipakulong ang mga miyembro ng oposisyon, katulad si ano, 'di ba? 'Yun ang ginawa nila kay ano kay dating Senator Leila de Lima. Mamaya basahin natin 'yan. Ito raw sina Duterte, Medialdea, Guevara at Calida ay gumawa ng pang-abuso ng kapangyarihan at sukdulang katangahan. Sabi ni Trillanes. Isang Navy officer, ex-Navy officer, had faced rebellion and coup d'etat charges for being among military officers who rose up in the mid-2000 against the President Gloria Arroyo over alleged corruption and mismanagement. Duterte alleged Trillanes did not complete the amnesty requirements of filing an official application and admitting guilt. Eto na. Isa pa sa Duterte critic, former Senator Leila de Lima hailed the Supreme Court decision as victory for judicial probity. De Lima, who was jailed during the time of former President Duterte, also criticized the former administration's handling of the opposition. Duterte's revocation of the amnesty proclamation was clearly politically motivated. Alam niyo ito mga kababayan yung sinasabi nila lagi na politika, si Kibuloy na politika, si Bantag na politika, si Tebes na politika. Lahat ng mga pinagtatanggol nila na mga kriminal di umano ay napolitika lang daw. Ngayon ito. Ang totoong napolitika, sabi ni De Lima ay itong si Trillanes. At maging siya napolitika siya. Ito raw ay another manifestation of the former president's shameless, vengeful dispositions. Kasi syempre, kumbaga ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan para mapatahimik itong opposition. Yan mga kababayan. At ito, merong balita pala na itong si De Lima ay gustong sampahan ng kaso itong si ex-president Duterte at itong si ex-Chief Justice Aguirre. Ibang balita naman yan, hindi na natin tatalakayin yan, baka talakayin natin sa susunod. At ayon kay De Lima, hindi pa rin daw niya napapatawad si Duterte. Ayan mga kababayan yung report po ngayon, breaking news. At ito nga Supreme Court ay pinanindigan, upheld the validity of former Senator Antonio Trillanes IV's amnesty. Ayan, ayon kay Associate Justice Maria Filomena Singh, etong Supreme Court en banc ruled that former President Rodrigo Duterte's proclamation number 527 which revoked the former senator's amnesty was unconstitutional. The High Court explained that a sitting president cannot revoke a granted amnesty without the Congress concurrence. So, nangyari, si Duterte lang pala nagdesisyon mag-isa. Hindi pala pwede yun. Dapat pala, ito ay dadaan sa Kongreso. Pag-uusapan, magko-concur ang Kongreso, hindi yung sariling sikap. Talaga parang ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan Dapat pala, kinakailangan, ito ay may approval ng Kongreso. In deciding in Trillanes' case, the Supreme Court said it grounded on the primacy of Bill of Rights and reaffirmed that neither the government nor any of its officials, including the President, are above the law. Ayan, hindi basta-basta ganun daw yun, sabi ng Supreme Court. Wala alam nyo, minsan, itong kapangyarihan, pag nakaupo na, inaabuso na.
kahit personal na yung ano, yung banat at talagang gusto lang patahimikin etong kumakalaban sa kanya, eh minsan sumosobra yung paggamit nga dito sa ano, sa kapangyarihan na unang-una hindi naman sa iyo talaga yan eh. Pinahiram lang sa iyo ng taong bayan yan eh, di ba? Binoto ka, pinahiram sa iyo ilang taon. Eh tapos gagamitin mo. Dapat ginamit mo yung kapangyarihan mo bilang presidente sa kabutihan, hindi yung para gantihan yung mga kalaban mo. Eh, ngayon, tingnan nyo nangyayari. Dagok. Dito sa dating presidente. The Supreme Court added that the revocation of the amnesty after it became final and without prior notice violated the former senator's constitutional right to due process. Okay? Eto nga mga tauhan ni Duterte ngayon, sabi, kailangan namin due process. Bigyan nyo ng due process sino ba? Si Tebes, si Bantag, bigyan ng due process si Kibuloy. Hingi sa lang hingi ng due process, sobra-sobra na nga pagbibigay ng ng gobyerno eh. Ito pala, siya pala yung gumagawa ng mga bagay na nagba-violate ng due process. Yan, katulad nito kay Senator Trillanes. Sabi ng Supreme Court, ito pala ay pag-violate sa constitutional right ni Trillanes. Duterte's proclamation, which sought to revive Trillanes' criminal cases that had been already dismissed, violated the former lawmakers' rights against ex post facto laws and double jeopardy. Ayan mga kababayan, so hindi na natin babasahin ito. Basahin lang. Ito kasi si Pangulo, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Halatang-halata naman di ba? May mga pagkakataon na ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan para patahimikin itong opposition. Dapat hinahayaan niya lang eh. Tingnan mo ngayon, ano ginagawa ni Marcos sa inyo? Kayo parang lumalabas ng opposition, oppose kayo ng oppose. Pero naririnig nyo ba? Ginagamit ba ni Pangulo Marcos kung yung kanyang kapangyarihan para mapatahimik kayo? Hindi. Dapat ganun eh. Pero nung nakuputo si Duterte, ang pinaggagawa niya, parang gusto niya lahat pahintuin eh. Di ba? Gusto niya talaga siya masusunod. Parang diktador ang dating eh. Ito ngayon lumalabas. Lumalabas ngayon na pahiya siya. At yung ginawa niyang declaration, yung ano yun? Ano yung yung ano niya? Asan ba yun? Yung kanyang sinabi na eto, proclamation number 527, yan pala ay unconstitutional. Kumbaga, illegal na ginagamit niya lang o nagamit niya yung kanyang pagiging presidente para maglabas ng ganyang klaseng proclamation. Na ngayon na sinasabi, hindi pala yan constitutional. Illegal pala itong ginawa ni Duterte. So yun mga kababayan, panibagong dagok dito kay Piduts, dito kay Tatay Digong, at sunod-sunod na talaga itong nangyayaring dagok sa kanya, at mukhang sabi nga ng iba, ito ay ay karma. So yun lang po mga kababayan, tutok-tutok lang dito po sa Batang Maynila to, sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.